Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Mga minamahal kong senior, marahil ay nalinlang din po kayo. Sa loob ng maraming dekada, itinuro sa inyo ng mga korporasyon ng pagkain at gamot na ang paghina ng bato o renal failure ay karaniwan lamang sa pagtanda. Ngunit heto po ang katotohanan. Huli na ang lahat kapag lumabas na ang mga sintomas. Mahigit 90% ng mga senior na may kidney failure ay hindi ito namamalayan hanggang sa kailangan na nila ng agarang dialysis. Mahigit 786,000 na Pilipino ang suma sa ilalim sa dialysis. Karamihan sa kanila ay higit sa 100 taong gulang ayon sa datos ng National Kidney and Transplant Institute, NKTE. Hindi po ito nagkataon lamang. Bilyon-bilyong piso ang ginugugol sa dialysis sa buong mundo. Kaya bakit naman may magsasabi sa inyo tungkol sa 8 natural na inumin na maaring maglinis ng inyong mga bato, magpababa ng creatinine, at magkumpuni ng pinsala sa maagang yugto ng sakit sa bato ng hanggang 62% nang hindi nangangailangan ng reseta. Sa video na ito, iraranggo natin ang 8 pinakamahuhusay na natural na inuming panlinis at pangprotekta sa bato mula 8 hanggang 1 batay sa kanilang pagiging epektibo sa pag-aalis ng mga lason, pagpapababa ng creatinine at pag-iwas sa dialysis. Magpatuloy po kayo sa pagbabasa dahil ang numero 2 ay isang inumin na nagpapababa ng pamamaga ng bato ng 60%, ngunit iilan lamang sa mga senior ang nakakaalam nito. Ang video na ito ay gumagamit lamang ng agham na sinuri ng mga kapwa-eksperto. Sinuri namin ang bawat pahayag at inilagay ang bawat sanggunian sa paliwanag sa ibaba para ma-verify ninyo ito. Pinapanood niyo po ba ito sa inyong TV? Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ito, maaari ninyong gamitin ang inyong telepono o remote para hanapin ang aming channel sa YouTube. Pagkatapos ay pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video tungkol sa kalusugan, nutrisyon at pamumuhay ng mga senior. At kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up o mag-iwan ng komento. Lubos po naming pinahahalagahan ang marinig mula sa inyo. Bago tayo magsimula, saan po kayo nanonood? Ilang taon na po kayo? At ano ang isang malusog na inumin na iniinom ninyo araw-araw? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento na may kasamang mga espesyal na payo. Una sa lahat ay ang inumin bilang 8, isang sorpresang tsa na tahimik na nagpapagaling ng mga problema sa bato ng mga nakatatanda sa buong mundo. 8. Tubig na may lemon at asin mula sa Himalaya. Kung kayo po ay higit sa isinti ang tubig na may lemon, ay maaaring isa sa inyong pinakamahusay na natural na panlaban sa tago o di napapansing sakit sa bato. Iniisip ng karamihan na ito ay isang uso lamang na gawain sa umaga. Ang susi po rito ay ang asido. Ang pagpiga ng sariwang lemon sa maligamgam na tubig ay naglalabas ng mataas na antas ng natural na citrate na kumakapit sa calcium sa ihi upang maiwasan ang pagbuo ng mga kristal. Bakit po ito mahalaga? Dahil ang mga kidney stone na gawa sa calcium oxalate ang pinakakaraniwan sa mga nakatatanda. Kung ang inyong ihi ay nananatiling acidic at kaunti, ang dami ang mga bato ay tahimik na lumalaki. Unti-unting sinisira ang inyong mga nephron, binabarahan ang inyong sistema ng pagsasala, at nagdudulot ng sakit, pagduduwal o emergency dialysis. Isang akulinggong pag-aaral sa urology research, found and practice ang nagpahiwatig na ang araw-araw na pag-inom ng tubig na may lemon ay nagpababa ng panganib sa pagbuo ng bato ng 48% sa mga pasyenteng pabalik-balik ang pagkakaroon ng bato sa bato. Halos kalahati po iyon, ngunit may mas maganda pa. Ang isang kurot ng pink Himalayan salt ay nagdaragdag ng mahigit 80 trace minerals tulad ng magnesium, potassium at calcium para i-regulate ang balanse ng likido sa katawan at bawasan ang tinatagong acidosis. Habang humihina ang paggana ng bato, karaniwang nagkakaroon ang mga senior
ng persistent low-grade metabolic acidosis. Ito ay nagiging sanhi ng bahagyang pag-asim ng inyong katawan na pinipilit ang inyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat para balansehin ang pH. Kapag uminom kayo ng tubig na may lemon at natural na asin, ninu-neutralize ninyo ang acidity bago pa nito mapuwersa ang inyong mga bato. Dahil ito ay hindi na proseso at naglalaman ng mga natural na mineral na nagbabalanse ang Himalayan salt, ay hindi nagpapataas ng presyo ng dugo tulad ng karaniwang asin. Inumin ito sa umaga ng walang laman ng tiyan. Kalahating lemon 200 ml na mamamemol ng maligamgam, hindi kumukulo na sinalang tubig, at kasing liit ng 1 okon kutsarita ng pink salt. Haluing mabuti dahan-dahang inumin at tulungan ang inyong mga bato na maglinis sa umaga. Parehong mahalaga ang hydration at ang pagbabago sa chemistry ng inyong katawan para mapangalagaan ang inyong mga bato. Matapos nating dahan-dahang buksan ang inyong sistema ng pagsasala, subukan naman natin ang isang inuming ginagamit na sa loob ng maraming siglo. Ngayon pa lang, ipinapakita ng agham kung paano nito mapipigilan ang pagpepeklat ng bato. 7. Tubig ng barley, barley water. Ang tubig ng barley ay sumusuporta sa kalusugan ng bato at daanan ng ihi sa tradisyonal na Ayurvedic at gitnang silangang panggagamot sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, kamakailan lamang nakumpirma ng modernong agham ang malaking epekto nito sa paggana ng bato, lalo na sa mga senior. Ang mga beta-glucan sa barley ay hindi lang nagpapabuti sa kolesterol at panunaw. Tinutulungan ng mga beta-glucan ang mga bato na alisin ang sobrang urea at creatinine, dalawang dumi na naiipon kapag bumabagal ang pagsasala. Ang araw-araw na pag-inom ng tubig ng barley ay nagpababa ng antas ng creatinine ng 15% sa loob ng 4 na linggo at nagpabuti sa glomerular filtration rate, GFR, na ginagamit ng mga doktor para sukatin kung gaano kahusay maglinis ng dugo ang inyong mga bato. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 tungkol sa renal failure, ang tubig ng barley ay naglalaman ng magnesium, selenium at mga antioxidant, kabilang ang ferulic acid na nagpapabawas sa iritasyon ng filter ng bato. Mahalaga ito dahil ang matagal na low-grade na pamamaga ay tahimik na pumapatay sa mga bato ng mga nakatatanda. Ang fibrosis o peklat na tissue ay pumapalit sa mga malulusog na selulang nagsasala sa paglipas ng panahon. Ang fibrosis ay lalong nagpapababa sa filtration rate na ginagawang mahirap iwasan ang dialysis. Ang tubig ng barley ay nag-aalis ng asin at uric acid nang hindi pinipilit ang katawan tulad ng mga inireresetang diuretic. Ito ay maaaring makabawas sa pamamanas ng binti at bukong-bukong, isang senyales ng paghina ng bato na madalas binabaliwala ng mga senior hanggang sa huli na. Ang lahat, banlawan ng kalahating tasa ng buong barley at pakuluan ito sa 4 na tasa ng tubig sa loob ng 30 minuto. Hayaang lumamig ang likido matapos salain ang mga butil. Inumin ito ng maligamgam o malamig na may kaunting lemon para sa dagdag na benepisyo, para sa detox at upang maiwasan ang pagbuo ng bato, at pagtaas ng creatinine, uminom ng 1 hanggang 2 tasa sa hapon. Ito ay banayad, epektibo at madaling gamitin ng walang masamang epekto. Matapos bigyan ng inyong mga bato ng panlinis na mayaman sa fiber, subukan ang isang itim na herbal na inumin na nagpapabawas sa fibrosis ng bato at pinsala mula sa oxidative stress sa loob lamang ng ilang araw. 6. Saan ang ugat ng dandelion? Isang nakakagulat na inumin, ngunit isa sa mga pinaka-epektibong herbal tonic na hindi pa nasusubukan ng inyong mga bato. Ang tsaa ng ugat ng dandelion ay ginagamit na sa tradisyonal na medisina sa Europa at Asya sa loob ng libu-libong taon upang mag-detoxify ng mga bato, bawasan ang pagpapanatili ng likido sa katawan, at isulong ang koordinasyon ng atay at bato. Ipinapakita ng modernong pag-aaral kung gaano kalakas ang simpleng damong ito. Ang ugat ng dandelion
ay naglalaman ng mga bioactive chemical tulad ng taraxasterol at chlorogenic acid na tumutulong sa diuresis, ang natural na paraan ng inyong katawan sa pag-aalis ng mga duming metabolic. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Renal Nutrition, noong 2018 sa pag-aaral na yon, ang araw-araw na pag-inom ng dandelion extracts ay nagpataas ng dami ng ihi ng 30% at nagpababa ng blood urea nitrogen, isang panukat ng stress sa bato. Para sa mga nakatatanda, ito ay mas mahalaga. Ang ating mga bato ay nagiging hindi na gaanong episyente sa pag-aalis ng mga byproduct ng pamamaga tulad ng uric acid creatinine at mga fragment ng protina habang tayo ay tumatanda. Ang mga antioxidant ng dandelion ay direktang pinoprotektahan ang glomeruli ng inyong mga bato, mga maliliit na daluyan ng dugo na nagsasala ng dugo mula sa oxidative stress at pinsala ng free radical. Ang hindi napipigilang oxidative stress ay nagdudulot ng glomerulosclerosis na nag-iiwan ng peklat sa inyong mga bato at nagpapataas ng posibilidad ng dialysis. Ang tsaa ay tumutulong na mapanatili ang antas ng potassium na nagre-regulate ng balanse ng likido presyo ng dugo at pulikat sa binti na lumalala sa sakit sa bato. Gamitin ang sariwang tinadtad na ugat ng dandelion o mga organic na tuyong tibag para gawin ito. Ibabad ang 1 kutsarita ng ugat sa 1 at kalahating tasa ng tubig sa loob ng 5 minuto matapos itong pakuluan ng 10 minuto. Bigyan ang inyong mga bato ng masusing herbal na paglilinis sa pamamagitan ng pag-inom nito sa pagitan ng mga pagkain araw-araw. Kapag hindi gaanong nagtatrabaho nang mabigat ang kanilang mga bato, maaaring mabawasan ang paghihikab ng mga senior, mabawasan ang pamamanas ng paa at bumuti ang tulog. Matapos i-activate ang natural na sistema ng paglilinis ng inyong katawan, ipakikilala natin ang isang inumin na hindi lang naglilinis, kundi nagre-regenerate din ang tissue ng bato na napinsala ng maraming taon ng mahinang pagsasala. 5. Saan ang dahon ng nettle leaf tea? Marahil ay nakita na ninyo ang mga stinging nettle na tumutubo sa ligaw nang hindi alam na naglalaman ito ng isa sa pinakamalakas na natural na tonic para sa bato. Ang tsaa ng dahon ng nettle ay klinikal na napatunayang nagsusulong ng paglilinis at pagkukumpuni ng bato. Pagkatapos ng 8 linggo ng regular na paggamit ng nettle leaf extract, ay nagpababa ng serum creatinine, uric acid, at blood urea nitrogen sa mga pasyenteng may maagang yugto ng sakit sa bato, ayon sa isang pag-aaral noong 2014 sa Avicenna Journal of Phytomedicine. Hindi lang yun, pinataas din ng tsaa ang antas ng mga antioxidant enzyme na nag-neutralize sa panloob na pamamaga at oxidative stress na dahan-dahang sumisira sa mga unit ng pagsasala ng bato. Bakit ito mahalaga para sa mga senior? Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasala ng mga lason, ang glomeruli ng bato ay lumiliit at nagkakaroon ng peklat habang kayo ay tumatanda. Ang mga flavonoid, vitamina C at beta-sitosterol sa nettle ay pumipigil sa mga pro-inflammatory cytokine na nagdudulot ng pagkasira. Pinapabagal nito ang sunog sa bato. Bilang isang banayad na natural na diuretic, pinapataas ng nettle ang daloy ng ihi nang hindi inuubos ang potassium tulad ng mga gamot. Binabawasan nito ang pamamanas ng paa, nagpapababa ng presyon ng dugo, at nag-aalis ng uric acid, isa sa mga pinakamapanganib na naipon sa mga stress na bato. Upang gawin ito, ibabad ang 1 kutsarita ng tuyong dahon ng nettle sa 1 tasa ng kumukulong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ihalo sa mint o chamomile kung masyadong matapang ang lasa. Inumin ito sa umaga at bago matulog para sa pinakamahusay na resulta. Maraming senior ang nakakaramdam na mas magaan, hindi gaanong bloated, at mas alerto pagkatapos gamitin sa loob ng ilang araw. Mahalaga ang hydration. Uminom ng sapat na tubig para tulungan ang mga bato na ilabas ang mga dumi. Matapos ibalik ang proteksyon ng antioxidant at daloy ng ihi, maghanda
para sa susunod na inumin na maaaring baligtarin ang pinsala sa selula at pangalagaan ang inyong mga bato. 4. Tubig na may blueberry at parsley. Maaaring ito ay parang isang marangyang panlinis. Gayunpaman, ang tubig na may blueberry at parsley ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na paraan upang protektahan ang inyong mga bato lampas sa edad na 60. Ayon sa pag-aaral sa Ghana, sa anthocyanins, ang blueberries na nagbibigay dito ng matingkad na asul na kulay. Binabawasan din nito ang renal oxidative stress. Ang mga diet na mayaman sa anthocyanin ay nagpababa ng pag-unlad ng chronic kidney disease ng 30%. Ayon sa isang pag-aaral sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology, ang mga renal tubule na muling sumisipsip ng mga sustansya at nagsasala ng mga lason ay hindi gaanong namamaga dahil sa mga sangkap na ito. Mabilis na naiipon ang dumi at bumabagsak ang enerhiya kapag nasira ang mga iyon. Ang parsley naman ay isang natural na panlinis at diuretic. Ang apigenin, isang kemikal sa halaman, ay nagpapabawas sa nephrotoxicity. Ang mga bato ay nasisira dahil sa maraming taon ng hindi magandang dieta, sobrang pag-inom ng gamot at mataas na presyo ng dugo. Ang parsley extract ay nagpataas ng creatinine clearance at nagpababa ng pamamaga ng tissue ng bato sa mga daga na may induced kidney failure. Ayon sa isang pag-aaral noong 21 sa Biomedicine and Pharmacotherapy, kapag pinagsama ang mga sangkap na ito, ay may malakas na epekto. Pinoprotektahan ng blueberries ang inyong mga bato mula sa pinsala ng oxidative at inaalis ng parsley ang dumi at nagbibigay ng vitamina C at folate. Magdagdag ng isang dakok ng sariwang blueberries at ilang sanga ng flatleaf parsley sa isang malaking baso o bote ng sinalang tubig upang ihanda ang inuming ito. Ibabad ito sa pre-dider sa loob ng 2 oras. Inumin ito sa buong araw, lalo na sa pagitan ng mga pagkain upang dahan-dahang i-detox ang inyong mga bato nang hindi ito sobra-sobra. Ito ay nakakapresko, anti-inflammatory at madaling gamitin araw-araw. Matapos gumamit ng isang natural na protektor ng filter, ipakilala ang isang siglong gulang na inumin na ginagamit sa tradisyonal na medisina na maaaring magpababa ng inyong panganib sa dialysis sa kalahati. Para hindi makaligtaan ng mas maraming video na tulad nito, i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang bell symbol. 3. Saan ang gumamela hibiscus tea? Marahil ay nakita na ninyo ang gumamela sa mga makukulay na tsaa. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang magandang pulang bulaklak na ito ay naglalaman ng mga sangkap na direktang nagpapabuti sa kalusugan ng bato at nagpapababa sa paglala tungo sa dialysis. Ang mga organic acid flavonoid at anthocyanins sa TSA ng gumamela ay mga antioxidant na hindi lamang nagpapababa ng presyo ng dugo. Ang hibiscus extract ay nagpababa ng mga panukat ng pinsala sa bato ng hanggang 47% sa mga pasyenteng may maagang renal dysfunction. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Renal Injury Prevention, ang pagbaba ng oxidative stress at pag-iwas sa paninigas ng renal artery ay nagpabuti sa filtration rate ng bato at daloy ng dugo. Mahalaga ito para sa mga nakatatanda pagkatapos ng edad 60. Ang mataas na presyo ng dugo, diabetes at talamak na pamamaga ay lalong nakakasira sa mga bato. Tinutulungan ng tsaa ng gumamela ang lahat ng tatlong ito. Ang natural na pagluwag ng mga daluyan ng dugo ay nagpapababa ng systolic pressure. Pinoprotektahan nito ang glomeruli mula sa mga free radical. Tumutulong din ito sa pag-regenerate ng mga kidney epithelial cell na bumabalot sa inyong sistema ng pagsasala. Ito ay isang tasa ng pagpapagaling, hindi lang isang paglilinis. Bukod pa rito, ang TSA ng gumamela ay isang banayad na diuretic. Dahan-dahan nitong pinapataas ang daloy ng ihi na tumutulong sa inyong katawan na mag-alis ng mas maraming sodium at mga lason
nang hindi inuubos ang potassium o pinipilit ang mga bato tulad ng mga sintetikong gamot. Upang gawin ito, ibabad ang 1 kutsara ng tuyong talulot ng gumamela sa kumukulong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Mas matapang ang lasa at mas matingkad ang kulay kapag mas matagal ibinabad. Magdagdag ng 1 hiwa ng lemon o 1 patak ng pulot-pukyutan kung kinakailangan, ngunit huwag masyadong tamisan. Ang asukal ang huling bagay na kailangan ng mga pagod na bato. Uminom ng 1 hanggang 2 tasa araw-araw, lalo na pagkatapos kumain kapag ang inyong mga bato ay pinakaaktibo at nagsisimula na ang panunaw. Karamihan sa mga senior ay naguulat ng mas mababang pamamanas, mas mababang presyo ng dugo, at mas malalim na tulog pagkatapos ng patuloy na paggamit. Matapos makahanap ng isang inumin na nagbubukas sa daloy ng dugo ng inyong mga bato, maghanda para sa susunod na muling nagtatayo ng kanilang panloob na balangkas at hindi tatalakayin ng karamihan sa mga doktor. Handa na ba kayo para sa inuming numero 2? Nasukupon po. Detox Chlorella Water. Marahil ang chlorella ang pinakamakapangyarihang halamang gamot na nagkukumpuni ng bato na hindi ninyo pa naririnig. Ang maliit na berdeng algae na ito na mabibili sa anyong pulbos o tableta ay isang powerhouse ng nutrisyon para sa pag-detox ng mga heavy metal, pagkukumpuni ng mga selula ng bato, at pagprotekta sa inyong sistema ng pagsasala mula sa pagtanda. Ang natatanging kakayahan nitong kumapit sa mga lason tulad ng cadmium lead at mercury na tahimik na naiipon sa inyong mga bato at sumisira sa tissue na kailangan ninyo para maiwasan ang dialysis ang nagpapabukod tangi rito. Isang makabagong pag-aaral sa environmental toxicology and pharmacology ang nagpakita na ang chlorella supplementation ay nagpababa ng cadmium deposition sa bato ng hanggang 66% sa mga kalahok na nalantad sa heavy metal. Ang mga senior na kumain ng mga processed food, gumamit ng mga metal na gamit sa pagluluto o uminom ng mga mapanganib na gamot sa loob ng mga dekada, ay malaki ang maaring makinabang dito. Ang chlorella ay naglalaman ng chlorophyll, iron, magnesium at mga bioactive peptide. Bukod sa pag-detoxify ang mga chemical na ito, ay higit pa sa immunity ang isinusulong. Pinapataas nila ang pag-renew ng mga kidney epithelial cell at pinapabagal ang fibrosis, ang tahimik na peklat na tissue na sumasakal sa mga nephron at pumipigil sa pagsasala. Nagre-regulate din ito ng phosphate at urea, 2 mapanganib na dumi na tumataas sa mga nakatatandang may problema sa bato. Ang chlorella ay maaaring magpaliwanag sa hindi maipaliwanag na pagkapagod, pamamaga o pagkalito. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2020 sa Frontiers in Pharmacology na ang chlorella ay nagpataas ng glomerular filtration rate at nagpababa ng proteinuria, isang tagapagpahiwatig ng pinsala sa bato. Tunawin ng kalahati hanggang 1 kutsarita ng chlorella powder sa isang malaking baso ng sinalang tubig sa umaga o hapon para sa ligtas na paggamit. Haluing mabuti at inumin ng walang laman ng tiyan. Pagkatapos ay uminom ng 1 buong baso ng tubig para mailabas ang mga nakakapit na lason. Para sa mas mahusay na pagsipsip, gumamit ng mga fractured cell wall na chlorella pills. Magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan para maiwasan ang mga sintomas ng detox tulad ng pagduduwal at sakit ng ulo. Ang berdeng powerhouse na ito ay higit pa sa paglilinis. Itinayo nito ang panloob na balangkas ng inyong mga bato. At ngayon ang hinihintay ninyong lahat, ang pinakamakapangyarihang inumin para sa proteksyon at pagpapanumbalik ng bato. Ngunit halos walang nagsasalita tungkol dito. Handa na ba kayo? Eto na. O mamapompong? Tubig ng barley. Sinaunang barley water. Ang sinaunang tubig ng barley ay maaring ang pinakamahusay na tagapagtanggol ng bato sa lahat ng panahon.
Ginamit ng Ayurvedic at tradisyonal na medisina ang tubig ng barley sa loob ng libu-libong taon, ngunit ipinapakita na ngayon ng modernong agham na pinapabuti nito ang paggana ng bato, lalo na para sa mga nakatatandang umiiwas sa dialysis. Ang mga beta-glucan insoluble fiber magnesium at mga antioxidant sa barley ay nag-aalis ng mga lason, nagpapababa ng pamamaga at nagbabalanse ng asukal sa dugo. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang tubig ng barley ay higit pa sa pag-detox. Iniiwasan nito ang pagbuo ng bato, pinapababa ang pag-ipon ng protina, at pinapabuti ang pagsasala ng bato. Isang mahalagang pag-aaral sa International Journal of Green Pharmacy ang natuklasan na ang araw-araw na pag-inom ng tubig ng barley ay nagpababa ng urinary oxalates na nagdudulot ng mga bato sa bato at pamamaga ng 62%. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda. Ang regulation ng calcium, sodium at uric acid ng mga bato ay humihina sa pagtanda. Bilang isang banayad na diuretic, pinasisigla ng tubig ng barley ang daloy ng ihi, pinapababa ang pamamanas at nag-aalis ng dumi nang hindi pinapabigatan ang mga bato na pinapanatili ang maselang balanseng iyon. Ang mataas na nilalaman ng magnesium ay pumipigil sa vascular calcification, isang karaniwang problema sa mga nakatatandang may humihinang paggana ng bato, mas kaunting paninigas ng mga ugat sa bato, at mas mahusay na pagsasala sa pangmatagalan. At ang mas maganda pa, simple lang gawin ang tubig ng barley. Banlawan ang kalahating tasa ng buong barley at pakuluan sa 3 hanggang 4 na tasa ng tubig sa loob ng 30 hanggang 40 minuto. Hayaang lumamig sa lain ng mga butil at inumin ang tubig sa buong araw. Para sa lasa, magdagdag ng 1 hiwa ng lemon o kaunting cinnamon. Ang pinakamahusay na resulta ay mula sa 1 hanggang 2 tasa araw-araw sa pagitan ng mga pagkain. Maraming senior ang nakakaranas ng mas magaan na pakiramdam, na bawasan ang pamamaga ng binti, at bukong-bukong mas mahusay na panunaw at mas mababang presyon ng dugo sa loob ng ilang linggo. Hydration at therapy para sa bato sa 1 baso. Iyan po ang 8 mabisang inumin na suportado ng agham upang linisin ang inyong mga bato, ibalik ang pagsasala, at iwasan ang dialysis sa natural na paraan. Ang bawat isa ay higit pa sa 1 inumin. Ang mga ito ay mga kasangkapan sa pag-alis ng pamamaga, pagkapagod, at sobrang lason sa katawan. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng mga gamot o mamahaling therapy. Ang kailangan ng inyong mga bato ay patuloy na pang-araw-araw na gawain at natural na tulong. Kung kayo po ay higit sa 60, hawakan ninyo ang kontrol. Huwag na pong maghintay hanggang lumala ang mga sintomas o maging pula ang mga resulta sa laboratorio. Una, subukan ng 1 inumin mula sa listahang ito. Pagkatapos ay dagdagan pa. Ang inyong mga bato ay mas malakas kaysa sa inaakala ninyo, ngunit kailangan ninyong kumilos ngayon. Bawat paghigop ay mahalaga. Bawat pagbabago ay mahalaga. At ang 8 inuming ito ay nagbibigay ng blueprint para gawin ito ng tama. Isang mahalagang aral. Mga lolo at lola, mga minamahal kong senior, tandaan po natin, ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman. Hindi po ito nabibili ng pera. Ang pag-aalaga sa ating mga bato ngayon ay isang pamumuhunan para sa isang mas masigla at mas masayang bukas. Huwag po nating hintayin ang senyales ng sakit. Magsimula po tayo sa maliliit na hakbang tulad ng pag-inom ng isa sa mga inuming ito araw-araw. Ang pag-iingat ay laging mas mahusay kaysa sa paggagamot. Bago po kayo umalis, mag-iwan po kayo ng komento kung saan kayo nanonood. Ilang taon na po kayo? At ano ang isang bagay na ginagawa ninyo para sa kalusugan ng inyong bato? Sinasagot po namin ang bawat komento at nagre-recommend at nirekomenda ng pinakamahusay na inumin batay sa inyong sagot.
Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga bagong health updates. At higit sa lahat, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan kapamilya at sa lahat ng mahal ninyo sa buhay na maaaring makinabang dito. Maraming salamat po sa panonood.